Alam mo, Susan, kapag nakakita tayo ng lumang bagay, napakaraming alaala ang pumapasok sa ating isipan. Oo. Mapapa-emote ka talaga. Ay, totoo yan, Kuya Kim. Let's all take a trip down memory lane para sa rewind ng kahapon sa bahay na punong-puno raw ng koleksyon ng mga lumang bagay. Yan ang kwentong inalam ni Katrina Son. Kapag pumasok daw sa isang bahay sa Caloocan City, parang nasa malaking time machine. Bawat sulok nito, puno ng vintage na kagamitan. Mula sa lumang TV, laruan, pati mga paboritong produkto noong dekada 60 hanggang 90. Ano kaya ang say ng mga bulilit kapag nasubukan nila ang throwback collection na ito? Magsasampung taon nang nangongolekta ng lumang kagamitan ang 45 anyos na si Luis Serrano. Matyaga niya raw iniipon at hinahanap ito na ngayon aabot na sa halos 2,000. Nakakagaan sa pakiramdam. Kaya hanggat maaari nga po, hanta ko ng ng mga bagay na nagamit ko noon. Sobrang throwback agad. Pag nahawakan ko yung isang laruan o isang gamit, para bumabalik yung lahat. Ang unang vintage toy ni Louie, ang laruang robot na dati pira-pirasong freebie sa piso-pisong chichirya. Nung bata ka, sobrang hirap buuin yun. Tapos bigla ka makakita after 20 years, no? 30 years, makikita mo siya buo. Nabili ko siya ng 500 pesos. Mula rito, nabuhay ang interes ni Louie na mangolekta ng mga bagay na kanyang kinalakihan. Nangolekta rin si Louie ng figurines, sikat na lumang produkto, telebisyong depihit, cassette player at pati cellphone. Marami sa mga ito maganda ang kondisyon at gumagana pa. Nakadepende raw sa kalidad at taon ang presyohan ng vintage items. Kung susumahin, aabot na raw sa halos 300,000 ang halaga ng kanyang koleksyon. Ang kinukolekta ko lang, yung ako mismo naka-experience, nahawakan ko nung bata ako. Pinakamura ko nabili yung text, 5 pesos ang isa. Ang pinakamahal, nasa 7,000. Ito yung dal na hindi ko po ibebenta. Kasi nung nakuha ko to, halagang 150 lang. Na ngayon po, nagre-range na ang kanyang presyo. 3,000 pataas. Dahil luma na ang mga gamit, maingat itong i-display ni Louie para mapanatili ang itsura at kondisyon. Mga boombox o yung mga radyo, ginagamit ko siya once a week. Ang TV rin po, ginagamit ko siya once a week para, kumbaga po parang sa sasakyan, pag hindi nyo po nagamit, na-stock, magkakaroon po siya ng maraming sira. Hindi siya dapat nababasa ng mga ulan o sobrang naiinitan. Kung ang mga batang 80s at 90s ay napareminisce sa mga koleksyon ni Louie, ano naman kaya ang reaksyon ng 6 at 7 taong gulang na si Achilles at Calista sa mga lumang gamit na ito? Parang dinosaur. Parang kalabaw. Monkey dito ko! Ito kaya alam ninyo, Calista at Achilles. Gaganon lang po yun. Tapos po, kung gusto mong number, tawagin mo po siya. Hello, nanay? Parang radyo po siya. Yung tita Pichu. Nagkatuwaan pa ang dalawa sa paglalaro ng sipa at takatak. Si Louie naniniwala na ang mga lumang gamit ay mahalaga sa ating alaala. Mapuputol kasi yung history ng mga o yung alaala ng mga kagamitan na yon pagka wala nang nakaipon. Malalaman ng mga new generation yung mga gamit, mga laruan, mga pangyayari ng nakalipas na panahon na nagpasaya hanggang ngayon. Hindi man nakakapagsalita ang koleksyon ni Louie, ang mga simpleng bagay noon na dala pa rin hanggang ngayon ay tila patunay na ang mga alaala ay nabubuhay. Ako si Katrina Son at yan ang kwentong Dapat Alam Mo.